Alright, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Mukhang magwawakas po ang pagiging speaker ni Martin Romualdez alias Tambaloslos. At tila malapit naman itong kanyang makakalaban na si Toby Tiangco, congressman po ng Navotas. Umiingay at matunog na matunog ang pangalan po ni Toby sa mga congressman. At sa kanyang mga ginagawa, ang nakikita ko sa mga pagpapa-interview niya ay parang nangangampanya na siya sa mga congressman. Mukhang mapapalitan na po itong si Tambaloslos. At mukhang may mission si Toby, no, na linisin ang imahe ni Pangulong Bongbong Marcos at iligtas si PBBM sa mga kontrobersyal na nakakasangkutan ni PBBM. Parang ganun ang ginagawa ngayon ni Toby sa kanyang mga pagpapa-interview. At sa mga congressman, no? Pakiusap ko sa inyo, palitan nyo na. Palitan nyo na si Tamba. Isipin nyo po kaming mga mahihirap. Parang nakakalimutan nyo na kami mga congressman sa pagkakataon ngayon. Kami naman po yung unahin nyo. Kaming mga mahihirap. So, napipil ko na magkakaroon po ng change of leadership dito po sa Congress. So, sa mga nag-comment po, may mga nagko-comment po kasi na sana yung video raw, ituloy-tuloy ko lang na patugtugin. Ano? Kasi ang ginagawa po natin, reaction video. Mayroon pong rules si YouTube. Kailangan pag gagawa ka ng reaction video, dapat magre-react ka between the lines or between the video. No? Kagaya po ng mga napapanood nyo, kagaya ni Banat Bay, di ba? Ipinopost niya yung video at nagre-react siya. So, yun po ang rules ni YouTube. Hindi po pwedeng tuloy-tuloy mo lang na i-play yung video, makaka-copyright po kami at magkakaroon kami ng strike at baka ma-take down yung aming channel. So, yan po ang rules, no? So, sige, umpisahan na po natin at tunghayan nyo po kung mapapalitan na nga ba si Tamba, no? So, ang magiging parang contest dito ay Tambi versus Toby. Kanino kayo? Kanino kayo? Tambi versus Toby. Ito po, pakinggan nyo maigi. Okay, bakit ba nila kailangan gawin? Hindi ko maintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Ngayon ko lang natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. Sir, could you continue that? Conditional release ng... Di ba, okay. Di ba saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. Ang nangyari, hindi nila sinunod, ang dami-dami lang ginalaw. Later on, nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Okay? Ngayon, because of lack of time, hindi na veto lahat ng mga hindi dapat na-item na handon. Di ba? So, ang ginawa ng executive is, di ba nagkaroon ng sinabi, conditional release. We will review that one. All the line items. So, ano nangyari? May na-hold. Okay? So, noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. So ito hindi ko mapatunayan nun. Pero for the record, nag-text ako na yan ang duda ko kung bakit nila ginagawa. Okay. Sir, in which case, are you saying therefore na Malacanang was not convinced of the need to pursue the impeachment at that time? Until now, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang presidente. Bakit? On the day of the signing of the impeachment, I was with the president for a meeting regarding the alyansa.
Magmula nung simula na nagpipirma hanggang matapos, hindi namin pinag-usapan, hindi niya sinabi bakit ka hindi pumirma. Pagkatapos lumabas yung resulta, hindi man niya lang sinabi sa akin, oh Toby, naka 215 tayo. We never talked about it. Okay, yan yung sinasabi natin, ano, na mukhang may mission itong si Toby Tiangco, ang linisin at iligtas si Bongbong Marcos. Malinaw naman na yung gusto niyang palabasin, walang kinalaman si PBBM sa winalangyang budget at impeachment kay BP Sara. Ngayon, ito bang paghahayag ni Toby, may basbas po ba ito ng Pangulo? Meron yan. Meron po yan. Kasi sa kwento ni Toby, nilalaglag na niya si Tamba at nililigtas niya si PBBM. Ibig ba sabihin nito, ilalaglag na nila si Tamba ng Malacanang, no? Ilalaglag na ba si Tamba? Tuloy natin. Yeah. Isang beses na pag-usapan namin, I think 2-3 weeks after, siya yung nagtanong, ano ba yung nangyari? Bakit nila pinilit yung impeachment? Wala bang kalaban yung mga yan? Sabi ko, sir, hindi nga ako sinama, so hindi ko masasagot bakit na tinuloy. Okay? Next, okay, fast forward. So, naka-hold pa rin yung mga conditional release. And up to now, I think there's mga 90 billion pa na naka-hold kasi talagang hinihigpitan yon. So, pinipressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Oy, Yeah. Oy, teka. Tinitignan daw kung mga legit project. Ito po yung pork barrel na napabalita na 100 million na pangako sa lahat ng pumirma sa impeachment ni BP Sara. Hindi tayo sigurado dyan sa figure na yan. Pero bali-balita 100 million para sa infrastructure project pork barrel ng mga pumirmang congressman. At ito ay naka-hold, no? Naka-hold po. Dahil nga sabi ni Toby, tinitignan kung ito ay legit project. Teka muna. Bakit? Meron bang hindi legit project? Ha? Meron ba noon na i-release yung budget kahit hindi naman legit yung project? Ano yan? Project-projectan lang. Kasi nga, itong mga congressman, hindi sila na-audit. Meron yatang ganun project ng siguro Makabayan Black. Project-projectan lang. Tanungin ko kayo, meron ba kayong alam na mga proyekto ng Makabayan Black? Halimbawa si Castro, Franz Castro, siya ay ACT teachers. Yun yung kanyang advocacy. Meron ba siya mga project tungkol sa mga teacher? Minsan naririnig natin siya, no? Ay, taas ang sweldo ng mga teacher. Minsan lang yun. Halimbawa, nagsalita siya 2 beses at 1 linggong pag-uusapan. Wala na. Pero may proyekto ba siya? May nakukuha kasi silang pondo May proyekto ba? Ang kagaya ni Franz Castro, wala po ako nababalitaan. Sabihan nyo ako kung may nabalitaan kayo. Tuloy natin. But sir, Okay, ang sabi nila sa akin, nung dalawang pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker, pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment. So, nag-report ako kay Presidente, sir, kung ako, checkin muna natin kung legit yan. Pero pinipressure ako, ang sinasabi nila, yan daw, ipinangako nila. Ang sagot sa akin ni Presidente, wala tayong pinangakong ganyan. O sabi ko sa kanya, sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive
na pinapirma namin tong mga to para ma-release yung mga conditional release. So, Ayun. ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. Yung impact, isa pa sir na tinuturo nila, yung impact nung controversy over the national budget na kasi ang pinaka-direct hit talaga doon yung House eh. You think may tama yun, yung observation na yun, na may impact nga siya doon sa nangyari sa alyansa? May impact yung okay. Yung doon sa national budget, ang sinasabi ko, ang problema ko doon sa national budget is, yun na naman, wala namang kasalanan ng presidente doon later on, nung napunta sa kanya, pati siya nagkaroon ng hit yung political capital niya, di ba? At syempre, pag nagkaroon yung hit ng political capital ng presidente, pati endorsing power ng presidente, magkakaroon ng hit pa. That's the natural consequence. The natural next question there is, why didn't he do something about it? Right? Why didn't the people around him do something about it? If they could already see this is going on. It is a supermajority to begin with anyway. Yan ang ginawa niya, di ba? Hanggang ngayon, hindi naman pa ni-release yung insertion, yung conditional, yung congressional insertion eh. Okay, out of the 209 billion na inserted by the House, ang nare-release lang is over 100 million. So may 90 billion pa doon na naka-hold. So he exercised his executive power. Okay, teka muna. Ibig sabihin, para makapagkurakot, no? Kasi pinilit lang Pinilit lang nila na ituloy ang impeachment para ma-release ang conditional release. So, ito yung mga pangakong pork barrel sa mga pumirma. Kaya sabi ko nakaraan, pinilit ito ni Tamba na ituloy ang impeachment dahil alam niya o hindi siya sigurado, hindi niya alam na kung siya pa rin ba ang magiging speaker sa 20th Congress. At pinagtatanggol ni Toby, ang Pangulo, na wala siyang ginagawa tungkol sa budget. Ito nga hinold niya yung 90 billion dahil 200 billion po ito ang natitira na lang is 90 billion para sa mga pork barrel ng congressman. At ito'y hinold, no? So kalahati sa 209 na release na at hinold ngayon itong natitirang 19 billion. Kaya ang nakikita natin grabing korupsyon dyan sa Kamara. Kaya dapat talagang mag-isip-isip ang mga congressman natin. Ang bilis po ng pera at grabe ang mga korupsyon sa mga figure, nakakagulat. Kaya itong mga congressman nakabili na ng mga jet, nakabili na ng helicopter. At yung ibang mga congressman na natalo nga yung isa, na nakabili agad ng artista van, luxury car, luxury bag, at yung mga diamante, mga gold, ang tawag dito, mga diamante na kwintas, hikaw, anong tawag doon, mga white gold yata yun. Grabe po yung ginawa, grabe po itong 19th Congress sa pamumuno ni Tamba. Okay, tuloy natin. How would you... Congressman, nabanggit nyo na rin lang yung leadership Hindi lang si President Marcos ang tinamaan dito. Of course, you are in the line of fire dahil kayo yung naging campaign manager ng Alyansa. And in fact, you were being rumored to be the next speaker actually. Ano po yung ano na po nangyari? Magkakaroon po ba tayo ng leadership change? Ayan. I think that's where all the problems started, no? Early November, noong nagkakagulo-gulo sa budget, ang pinagdududahan nito, there was one time, Yes. I was happy Speaker Romualdez, sinabi ko sa kanya at that time, Speaker, wala akong kinausap na congressman, walang kumausap na congressman sa akin, And he had so many theories, Meron pa siyang kung ano-anong theory na yung iba doon, wala akong telephone number ng mga taong yon, And then, nung nangyari ito ngayon, ako na naman yung pinagdududahan nila, di ba?
na ganito. Kaya kung titignan mo naman, alam ko naman sino yung mga nagpo-post sa social media, mga ano naman nila yon, di ba? Kilala ko yung iba pa nga, doon ko pa nga nakilala sa bahay niya eh. So paano ko naman hindi malalaman na hindi ako yung pinupunteriya nila dito, di ba? So, okay. Ako naman, I'm very transparent kung sinasabi ko noon na at that time, in November, walang kumakausap sa akin. Ngayon, sasabihin ko naman, may mga kumakausap sa akin. Wala akong kinakausap, may mga kumakausap sa akin na sinasabi na kung dapat magkaroon ng change of leadership para mabalik yung imahe ng House. Oy, teka. Kailangan daw ng change of leadership para mabalik yung imahe. Anyway, alam nyo, madalas nababanggit yung mga meeting sa bahay ni Martin Romualdez dyan sa Forbes Park. Ito, kasasabi lang ni Toby. Ano kayang mga pinagmimitigan dyan? At kapag may nabalitaan yata si Tamba na mukhang papalitan siya bilang speaker, hinaharap niya agad, kinakausap niya. Parang nakikita natin, kapit tuko dito si Martin Romualdez. Ano? Teka, may mga kumakausap na raw ngayon kay Toby na dapat daw magkaroon ng change of leadership para maibalik ang imahe ng House of Representatives. O teka, bakit? Sa panahon ba ni Tamba, nawasak ang imahe ng House of Representatives? Sang-ayon dyan ang taong bayan, I'm sure. Sang-ayon po. Dahil sa leadership ni Tamba, talaga namang hindi lang nawasak, talagang wasak na wasak, sirang-sira ang Kamara. Maging ang mga congressman na nakikita natin na nagagandahan yung kanilang Rolex, no? Parang ang Kamara may tubig sa gitna, no? At nandun nagsiswimming po yung mga buhaya. Yung mga matatakaw at sakim, mga masisibang buhaya. Ganun na po ang tingin ng taong bayan sa Kamara. Ganun nakasama, ganun nakasira, no? Ganun nakasira ang imahe ng Kamara. Kaya mag-isip-isip nga kayo, mga congressman. Kung gusto nyong maibalik ang magandang imahe ng House of Representatives, alam nyo naman kung ano na ang gagawin, ano dapat ang gawin. So, gawin nyo na. No, wag na kayong wag na kayong mag-isip pa ng masyadong. Alam nyo na ang gagawin para maibalik. Kung yan ang hangarin nyo, na maibalik sa maganda ang imahe ng Kamara, hindi nyo na dapat pag-isipan yan. Alam nyo na kung anong gagawin. Naman sinasagot ko, sinasabi ko na ako, kung ano yung gusto ng mayorya, yun naman ang susundin ko, di ba? I mean, I don't fight, I have to tell everyone, I don't fight my battles patalikod. I always fight frontally. You've known me. Okay, ayos yan. In the aftermath of all this, Congressman, now that the elections are over, Allianza did not... I'm saying I would do everything to protect the president because the accusations against him are so unfair, di ba? Ibig sabihin, the budget, political capital niya yung naapektuhan doon. For something, in the first place, ayaw niya. Yeah. Sa ilang beses na-postpone yung signing ng budget. Di ba? Hanggang naubusan lang ng oras, hindi nahanap lahat ng items, may konting na veto, pero hinabot pa rin sa huli. Ngayon, naka-hold. For the record, naka-hold. Oo. Congressman, linawin ko lang ha. Congressman, linawin ko lang. You said the people, nung November, walang kumakausap sa inyo. Kahit may mga chismis na meron nga. Pero ngayon, may mga lumalapit na sa inyo about the speakership. Oh. You are being asked kasi sa Senate, meron na rin kasi na sa sinasabi niyo yan ha. I'm being asked. To be the speaker by some congressmen. They're saying that if I will run ng meeting, show of support, yung iba tumatawag sa akin, pumunta kami doon. Sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo doon. Kasi hindi man ako nagdedeklara, mapag-iinitan kayo. Okay? Congressman, may nagpatawag ng meeting kanina? May meeting kay speaker doon sa Shangri-La. Show of support.
Oho. Kanina. Okay, For the he's a speaker. speaker. For the Okay, speaker. For the speaker. Tumatawag, what will we do? Will we go? Ah. Want to be on your side? Sabi ko, nako, hindi pa ako nagdedeklara. Pumunta kayo doon, baka kayo naman mapag-initan. No? Ayoko naman kayong Ah. diba? Tsaka sabi ko, I'm not actively seeking for it, but I just want to help the President. Diba? Okay. So, yun naman sinasabi ko sa kanila. No? At ako mismo nagsasabi, kung papapirmahin kayo, pumirma kayo kasi mapag-iinitan naman kayo pag hindi naman kayo pumirma. Pero Congressman, it's significant that they are asking you. Di ba? Na kung pupunta ba sila doon, pipirma ba sila doon, it's significant that they are asking you. Hindi naman sila nagsasabing pipirma ba sila. Sinasabi nila anong gagawin. Ako na nagsasabi. O, yan naman. Yung iba, di ba? sabi nila, yung iba nga sinasabi niya na ayaw namin pumirma. Sabi ko, naku, wag niyong gagawin. Ayoko madamay kayo doon sa akin, di ba? Kasi hindi naman style ko ng politics yung ganyan. Kung ako yung pag-iinitan, di ako yung pag-iinitan, di ba? Bakit naman kayo madadamay? So your advice to the congressman about that meeting with the speaker is prudent naman eh. I mean, sige, para walang sisiyan at walang sumabit. Pero sir, and you also said you're not actively seeking the speakership. Yeah. But are you interested to begin with? And and if given the fact that some people are asking you to go ahead and be the speaker or throw your hat in the ring, will you throw your hat in the ring? Okay, isa lang sagot ko dyan. I will do whatever is best for the President. If it's best for the President that Martin Romualdez remains Speaker, I will support what he thinks is best for him. Oh. But Teka muna. Congress, Kanina, sinasabi ni Toby na kapag kumontra ka talaga kay Martin Romualdez, pag-iinitan ka talaga. Ganyan talaga yung ano niya, no? Yung ugali niya. Grabe talaga. Kapag kumontra ka, pag-iinitan ka, gigipitin ka. So, ganyan talaga. So, ang nakikita natin, sa mga panggigipit, sa mga Duterte, si Martin ang may kagagawan talaga. Kasi naririnig natin sa isang congressman, ano, at malapit sa Pangulo. Sa kanya natin naririnig, no? Kapag yung congressman ay winawarningan niya kung ano yung sinabi ng speaker, dapat sundin nyo kasi baka pag-initan kayo. Sa kanya natin naririnig So yung mga panggigipit sa mga kaalyado ng Duterte, panggigipit sa mga Duterte, sino ang mastermind? Si Tamba ba talaga? No. Meron namang mission si Toby na parang nililigtas niya si PBBM. So, hindi pa rin natin alam kung ano ba talaga, no? Pero medyo nakakalamang at parang naniniwala ako na si Tamba talaga ang lahat ng pasimuno sa mga panggigipit, lalo na sa mga katulad naming vlogger, pati kami, no? Kapag kumontra ka, pati kami mga vlogger talagang pinag-iinitan. So, sa mga nanalong congressman, ano, kung gusto nyo si Toby na maging speaker, payag ako. I'm sure papayag din ang taong bayan. Kahit hindi ko kilala itong si Toby, congressman ng Botas. Kasi si Tamba, kilala na natin. Di ba? Kung gaano kasiba, gaano katakaw, sabi nga ni Mayor Magalong. Yan yung mga binitawang salita ni Mayor Magalong, di ba? Hindi na sila nahiya. Ang sisiba nila, ang tatakaw. Kinukot lang natin si Mayor Magalong. Daang-daang bilyong piso. Simula 2023, 2024, until 2025, ang anomalyang nakakabit ngayon kay Tamba. Palitan nyo na. At tuloy na natin, huling bahagi na lang ito. Congressman, you are open to it. Yan, accurate ba yan? if he thinks I can help him more, I will accept it. Di ba? As long as my colleagues agree, di ba? Because, di ba? I mean, ang numero uno dito is my colleagues, di ba? Kung okay, number one,
kung gusto ng karamihan ng colleagues ko at yan ay makakabuti sa presidente, siyempre tatanggapin ko. Pero ang number one dito, ano ba yung desisyon ng mayorya ng aking kasama sa Kongreso? Kasi tsaka pa tayo makakapunta sa presidente pag meron tayong mayorya ng kasama. Di ba? Pag meron tayong mayorya ng kasama, sabihin natin sa presidente, ito po yung gusto ng karamihan ng ating kasama. Ito po. Kung okay sa inyo, itutuloy natin, di ba? Wow. Sorry, we have to let you go because I understand you have another interview, no, Congressman? Pero Yes. sana we can Yes. have you back again. Yes, sir. There's a lot more to talk Interesting about. discussion. Oo, there's a lot more to talk about. And Pwede sana- isa na lang. Sige, Yeah, 30 seconds. Congressman, have you talked to President Marcos about this? Na feeling niya hindi siya naproteksyonan? Ayan. Have you talked to him about this? Itong mga nangyayari ngayon? Saan? Hindi siya na-protection na saan? Sa ganyan nga, yung controversy over, he said he took a political hit eh. Yeah, his Meron capital. ba, anong sentimiento ni Presidente dyan sa nangyari? Hindi. Sa kanya naman, it's more than the political hit. For him, hindi talaga maayos yung budget. Okay? Kaya, ang mahalaga, yung sinasabing wala siyang ginawa dahil pinabayaan niya yung budget at hindi niya binito. Ngayon, merong naka for conditional release. Kalahati pa lang nung na-insert yung na-release. No? Number 2, yung sinasabing impeachment, hindi niya talaga gusto yan. At number 3, napaliwanag ko naman sa kanya kung ano yung dahilan doon sa impeachment. No? And again, Isa na lang, would he be open to a leadership change in the House? Sa Yeah. tingin ninyo? actually, yun yung last Si question ko. President Marcos. Oo. And then the last question to add to that, sir, is between the two of you, kayong dalawa, nakapag-usap na po ba kayo about the possibility of you being the next speaker? Ayun. Who? Me and The Speaker president. Wallace? Yes. No, the No, president. No. The president. Marcos. Alam mo, I've been loyal to all my bosses. I don't preempt my bosses. Wow. I don't put them on the spot. Okay. Diba? I just want to remind everyone of my political history. I was with ERAP. ERAP was removed from office. I never joined GMA until she left office. Okay? I was for ERAP in 2010. ERAP did not win. I did not join Pinoy when he was in office. I was Yes. Pinay in 2016. Binay did not win. I did not transfer to Duterte Okay. when Duterte won. So I remain loyal to my bosses. I don't compromise them. I don't put them in a difficult situation. I don't preempt them. I do what is good for them and I will stay loyal to them always. Okay. Okay. So, pinahihiwatig ni Toby na kung siya ang magiging speaker, no? Magiging loyal siya kay PBBM. Sinasabi mo ba si Tamba ay hindi loyal? Kasi walang pakialam si Tamba, yung ba? Kahit masira si PBBM, basta magawa niya yung gusto niya. Parang ganun dinidikdik ni Toby itong si Tambi, no? Kaya ang sabi natin, Tambi versus Toby. Kanino kayo, mga kababayan? Ayan, nakita na natin na nililinis niya at nililigtas niya si PBBM at halos dikdikin niya si Tambi. Kung mapapansin nyo yung imahe ni Tambi, yung kanyang survey sa pagka-presidential balls 2028, sayad sa lupa ganun kababa. Ganun kababa yung kanyang survey At yung mga rating niya sa trust and approval rating, performance rating, siya yung pinakamababa sa mga top officials natin. Kaya ang pangit talaga ng imahe ni Tamba. Pero ganun pa man, nagpupumilit pa rin siya. Meron siyang malaking pangarap Mayroon siyang imposibleng pangarap ang maging presidente, no? Kaya sa mga congressman na mga nanalo ngayon, sana isipin nyo yung mga nagugutom, naghihirap,
yung presyo ng bilihin, imbis na bumaba o kaya mag-stay put, lalong tumataas. At sana ang gawin nyo sa Kongreso, ngayon 28th Congress, mag-create kayo ng mga proyekto, dagdag trabaho po yan, mga programa sa pagkain. So, malalaki na kayo, alam nyo na dapat nyo gawin. Kaya sana isipin nyo naman ang bansa, isipin nyo ang Pilipino. Sa hanggang dito na lang po, maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.